Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ibinadala ni Shara. Dito sa ating dulang, Love and Memories. Nabuntis ako ni Teo, pero hindi alam ni Merlin ang aming lihim na relasyon. At tinulungan ako ni Teo sa mga gastusin namin ng anak niya. Kahit si Merlin ay tumutulong din sa akin para sa aking pangailangan. Hanggang nanganak na ako sa anak namin ni Teo. At minsan, na dumalo si Merlin sa bahay, ay di niya ako nadatnan at nakausap niya si Richie. Walang tao sa bahay ni Shara. Saan kayo nagpuntang babaeng yun? Baka naman pumunta sila sa bayan at naubusan ng gatas ang bata at iba pang pangangailangan. Sino kayang pwede kong mapagtanungan? Teka! May lalaking papunta rito sa bahay ni Shara. Siya na lang ang aking tatanungin. Mister! Pwede ba kitang maistorbo sandali? May itatanong lang sana ako eh. Ano ba yun? Kung kaya kong sagutin, di sige. Anong gusto mong malaman? Hinahanap ko kasi si Shara. Baka nakita mo siya. Oo. Wala siya sa bahay nila ngayon. Dahil nag-date sila ng kanyang nobyo. Ha? May nobyo na si Shara? Kailan pa? Matagal na ba? Matagal na. Pero, hindi mo ba alam? Nako, hindi man lang sinabi ni Shara sa'yo. Di ba, kasama mo siya sa trabaho? Oo. At matalik ko siyang kaibigan. Teka, sino ba yung nobyo niya na sinasabi mo? Taga rito ba siya sa lugar ninyo? Secret. Pero kapag binigyan mo ako ng pera, pambili ko ng alak, sasabihin ko sa'yo ang lahat ng sikreto ni Shara. Ha? Sige, payag ako. Bibigyan kita ng pambili ng alak. Basta, sabihin mo ang lihim ng matalik kong kaibigan. Ito ang pera. Siguro naman, pwede na ang halagang ito, hindi ba? Matagal na rin ako rito sa bayan ng aking kapatid. At may ipon na rin ako. Kailangan kong padalhan si Shara para sa kanilang pangangailangan ng kanyang anak. Dahil nalaman ko na iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Ay, kawawa naman ang anak ko. Siguro, yun ang kapalaran niya. Sana ay palakihin niya ng maayos ang bata para may aasahan siya sa kanyang pagtanda. Hindi bale, uuwi rin ako sa bahay pag hindi ko na kaya ang magtrabaho. Sana ay aalagaan din ako ni Shara. Alam mo, Deo, may nalaman ako tungkol kay Shara. Ano yun? Naku,
May nobyo raw siya matagal na. Baka yung lalaki nakabuntis sa kanya. At dinalaw sila ng kanyang anak. Pumunta ng bayan. Ganun ba? Hindi ba sinabi ng nakausap mo kung sino ang lobby niya? Hindi nga eh. Alam mo, why sa lalaking yun? Basta may sasabihin, may bayad. Iniwanan ko na nga siya. Kaysa magsaya-saya ng pera. Baka nagsisinungaling yun para magkapera, no? Oo, Merlin. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, ang pagtulog mo kay Shara. Kesa maniwala ka sa ibang tao na gustong siraan si Shara. Alam mo, ang bastos ng lalaking yun. Isa siyang marites. Sinabi pa sa akin na ilang lalaki na daw ang pinagdaanan ni Shara. Ano? Ay, nako. Hayaan mo lang lalaking yun. Baka gusto lang na siraan si Shara. Para layuan mo na siya, kaibigan mo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Alam mo, Shara, may pumunta dito sa inyo. Babae. Kaibigan mo rin siya. Ha? Anong sinabi mo sa kanya? Baka kung ano-ano ang pinarating mo sa kanya, ha? Hindi Hindi ko nga sinabi na kasama mo yung nobyo mo na date kang dalawa eh. Kundi nobyo mo lang. Kaya may utang ka sa akin ngayon. Dahil hindi ko sinabi na may relasyon kayo ng asawa niya. Ano? Oo. Oh, sige na nga. Mamaya't bibigyan kita ng pera. Basta ha, Reggie, huwag mong ipagkalat na ang karelasyon ko ngayon ay asawa ng kaibigan ko. Kundi, malilintikan ka sa akin. Nagbanta ka bang, Ali, ha? Parang may magagawa ka, no? Oy. Ikaw ay umaasa lamang, kaya huwag mo akong pagmalakihan. Dahil puro hingi ang kinabubuhay mo, no? Gamit yung katawan mo. Oo na. Pero tama na Basta usapan natin. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano sa babaeng yon. Baka maniwala pa sa iyo. Tandaan mo, kung hindi, magtatampo ako sa iyo. At di na kita ituring na kabarkada. Huwag naman. Kaya mo, kapag bumalik dito ang babaeng yun, hindi ko kakausapin. Dahil kuribot yun eh. Yung sabi sa akin magbibigay na pabili ng alang. Pero kunting halaga lang pala yung binigay niya. Di man lang makabili ng balit na buti ng alak. Kung ganon, ay naisahan ka niya. Alam mo, wais din yun. Hindi siya agad nagbibigay ng pera. Kikilatisin ka muna. Kung totoo ang iyong sinasabi, siguro ang dami mong sinasabi na paninira sa akin. Kaya, hindi na siya naniwala sa iyo, di ba? Aba, ang itay. At naalala niya ako. At nagpadala ng pera para sa akin at ang baby ko. Ha? Kung ganon, ay nalaman ni itay na nagkaroon ako ng anak. Mabuti na lang. At nagpadala siya ng pera. Dahil kulang ang suporta ni Deo. Dahil wala siyang sideline ngayon. Wala namang mag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho sa anak ko. Pero wala naman ako babayad kung kukuha ako ng mag-aalaga sa anak ko. Kaya, naghihintay lang ako na bibigay ni Deo sa akin. Pero kulang naman. Kaya mag-text ako kay Itay. Natulungan niya ako sa aming pamumuhay ng anak ko. Sana, hindi ako pagdamutan ni Itay. Sana nga.
nararamdaman mo? Nanghihina ka ba? Kuwan po, Dok. Lagi na lang po ako nahihilo. Masakit ang ulo ko. Teka, uminom ka ba ng gamot pag masakit ang ulo mo? Hindi po, Dok eh. Siyempre, hindi ko alam kung bakit sumasakit. Kaya pumunta ako rito para malaman ko kung anong sanhi ng pagkahilo ko at sakit ng ulo ko. May tatanong ako sa'yo, Iha. Ilang buwan ka na ba nang hindi dinadatnan ng buwan ng dalaw mo? Para sigurado ako kung anong sanhi ng yung nararamdaman. Oo nga po, Dok eh. Mga 3 buwan na po ako hindi dinatnan. Yan nga ang isang problema ko, Doktora. Nakikita ko sa aking monitor na wala ka namang sakit at ikaw ay positibong buntis na. Ha? Totoo bang narinig ko sa inyo, Dok? Diyos ko, salamat naman po kung buntis na ako para may silbi naman ako sa aking asawa. Alam po ninyo, 5 taon na po kaming naghihintay ng asawa ko para magkaroon ng anak. Ganun ba? Talagang ganyan. May iba dyan naghihintay pa ng 10 taon bago matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng anak. Kaya maswerte kayo ng asawa mo, Mrs. Sa wakas, magkakaroon na kami ng sarili naming anak. At alam niyo, Doktora, muntik na kaming mag-ampon ng bata. Kaya sasabihin ko po sa aking asawa ang magandang balitang ito para maging maligaya rin siya. Oh, Shara, kumusta na yung anak mo? Malakas na rin ba siyang kumain? Oo naman. Kaya lang, hindi ko maibigay ang tamang pagkain niya. Dahil walang ang suporta sa anak ko. Mabuti na lang. At nagbibigay ka, Merling. Malaki ng utang na loob ko sa'yo. Hayaan mo. Balang araw, ay matutumbasan ko rin ang kabutihan na nagagawa mo sa amin ng aking anak. Pwede ba? Huwag mong isipin yan. Ganyan ako sa isang kaibigan. Tutulong ako basta kaya ko. At huwag mong pabayaan yung anak mo ha, para hindi siya magkasakit. Oo naman, Merlin. Dahil wala naman akong pera na gagastusin kung magkakasakit siya. Alam mo, Shara, masayang-masaya ako dahil magkakaroon na kami ng anak ni Deo. Pero hindi ko muna sasabihin sa kanya. Ha? Bakit naman? Dapat lang na malaman niya para maging masaya rin si Deo. Alam mo, gusto ko siyang sorpresahin sa kanyang kaarawan. Yun ang regalo ko sa kanya. At sigurado ako na matutuwa siya pag nalaman niya na buntis ako. Ang tagal din na hindi ka nabuntis, ano? Bakit? Nag-control ba kayo? Oo. Gumamit kasi ako ng kontraseptibo nang hindi alam ni Deo. Paano kasi? Wala pa siyang permanenteng trabaho, kaya hindi pa ako nagpabuntis. Kaya lang, nagtataka si Deo kung bakit hindi kami magkaanak. Kaya pagkatapos ng 2 taon, hindi na ako gumamit ng kontraseptibo. Kaya wag mo munang sabihin sa kanya na buntis ako. At saka, baka madalang na rin akong pumunta rito dahil hindi pwede akong magpagod at laging nagbiyabiyahe. Kasi ang sabi ng doktor, maselan daw ang pagbubuntis ko. Kaya kailangan na mag-ingat ako, Shara. Ganun ba? Di bale, ako na lang dadalaw sa iyo. Sana ay di mo pagkaitan ng tulong ang anak ko. Oo, Shara. Basta pag may kailangan ka, pumunta ka lang dun sa bahay. Kung anong meron na maibibigay ko, pagtiyagan mo ha. Dahil kailangan na mag-ipon din kami para sa aking panganganak. Oo, Merlin. Hindi ako maghanap ng di mo kayang ibigay. Basta may bibili ako ng gatas niya, ay ayos lang sa akin. Hindi rin ako kasi pwedeng magtrabaho dahil walang mag-aalaga sa aking anak.
Deo, ano bang plano mo sa iyong kaarawan sa susunod na linggo? Maghahanda ka ba at iimbitahin mo yung boss mo? Huwag na. Hindi na ako maghahanda. Medyo gipit ang pera natin eh. Ang mabuti pa eh, kumain na lang tayo sa restaurant. Kasama natin ang mga kaibigan mo. Lalo na si Shara. O no, payag ka? Okay lang sa akin. Kung yan ang desisyon mo. Ikaw naman ang may kaarawan eh. Kaya ikaw ang masusunod. Kung anong gusto mo, susunod ako. Alam mo, may sorpresa ako sa'yo. Ganun ba, Merlin? Sige, sana matutuwa ako sa sinabi mong sorpresang yan. Oo, siguradong maglulundag ka sa tuwa pag nalaman mo ang ibibigay kong sorpresa sa'yo. Talaga ha? Nako, parang hindi na yata ako makatulog sa sinabi mo. Hindi bale, ilang araw lang naman at kaarawan ko na. Kaya hihintayin ko na lang. Talagang hindi mo na iimbitahin yung boss mo at kasama? Pero, di ba, alam nila ang araw na yung karawan? Kung pumunta sila rito, anong papakain mo? Bahala na. Kung hindi ako nag-imbita, posible na pupunta sila rito, di ba? Masayang-masayang anak natin sa crib, Shara. Ano kaya kung magbuntis ka ulit? O kaya samantalay na natin muna. Naku, mabuti sana. Kung tama binibigay mong suporta, kulang-kulang naman eh. Wala rin akong dagdag. Kaya kung minsan ay humihingi ako kay Merlin. Basta magtiis ka muna habang wala kaming kontrata. Dahil marami ding diskarte ang boss namin eh. Kaya huwag kang mag-alala. Wala ka na. Dahil namimiss na naman kita eh. Ikaw talaga. Basta pumunta ka rito, lagi ka na lang umi-escort sa akin. Pero wala naman akong pakinabang. Uy, Shara, huwag mong sabihin yan. Di ba, naliligayahan ka rin sa akin? Ha? Ewan. Babado talaga ako sa inyo. Ay, Deo. Shara. Pero nag-aalala ako. Baka mahuli tayo ni Merlin. Huwag mo na isipin yan. Dahil hindi ko rin aaminin na may relasyon tayo eh. Sige na. Deo. Merlin? Ikaw? Kayong dalawa! Traitor ng kaibigan, Shara! Merlin, huwag kang mag-skandal dito. Alam ko ng lahat tungkol sa inyo. Ganon din ang bata. Hayop ka, babae ka. Traitor ka. Aray ko! Tama na! Tama na! Merlin! Patawarin mo kami! Patawarin mo ako! Patawad! Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. May kasabihan na walang baho na di sisingaw. Matagal din na inilihim namin ang relasyon namin ni Teo. Pero parang bomba na sumama. Nawala ang respeto sa akin ng kaibigan ko at mahirap pala ang makipagrelasyon sa may asawa. Ngayon ay nag-iisa na akong namumuhay dahil wala nang gugusto sa akin.
At kinuha ni Deo ang anak namin dahil di ko kayang buhayin. Masakit sa akin, pero ang inisip ko ay ang magandang kinabukasan ng anak ko. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Shara. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Shara. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming isa sa dula dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.